Amen. Maayong buntag sa tanan. Amen. Good morning po sa Tagalog. Yan. In behalf of Pastor Jam and Pastora Ann, welcome po kayo sa Glorious City Church. Ito po yung lugar kung saan po tayo malaya na makapagpuri sa Diyos. Malaya ka talaga na maging ikaw. Amen. Sige nga, pakibati mo muna yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, good morning. No? And pwede bang i-compliment mo naman ngayon yung kanyang suot? Sabi mo, ang ganda mo naman ngayon. Pogi mo naman ngayon. Diba? Ganda naman ang kilay mo. No? Ang cute mo naman ngayon. Fresh na fresh kaya. Blooming kaya. Kaya give some compliments sa katabi mo ngayon. Amen. Praise God. Sige, palakpakan po natin ang Lord. It was an honor and privilege po na makapag-share po sa atin ngayon. So, salamat po kay Pastor Jam and Pastora Ann sa pag-send po sa akin dito. So, si Pastor Jam and Pastora Ann, nasa mission po sila ngayon. Amen. So, matindi po yung mission nila. Almost 1 month na sila nagmi-mission. And by the way, kami po, may mga kasama po tayo sa church dito na galing din sa missions for 12 days. Pwede po ba natin palakpakan yung mga nag-mission sa Mindanao? Amen. Saludo kami sa mga nag-mission po sa Mindanao. I pray po na more than anything else, more than the Singapore or anumang bagay na gusto natin marating, nahisin din po natin na makapag-mission kasi as a disciple po, as a leader, yan po yung mga turning point ng buhay natin and ma-open po talaga yung natin dyan, big picture, yung mga culture makikita natin, yung paano ba tayo tinawag talaga ng Panginoon. Amen. So, I hope na maybe next week makapag-testify dito yung mga talaga nag-mission kasi nakita ko na bago talaga yung buhay nila, na bago yung perspective nila. Meron doon, 7 days lang dapat, kaso nag-extend. Amen. Diyan mo si Kuya Ace, palawahan si Kuya Ace, nag-extend. So mga kasama ko, shout out sa inyo. Sige, palakpakan po natin yung mga nag-mission. Hallelujah. Amen. So today po, ang message ko sa atin, is the courage to leave your comfort zone. Amen. Destined for bravery. Sabi mo sa katabi mo, dinestined ka talaga ng Lord para magpakita ng tapang. Amen? Sino dito matapang? Amen? Sumigaw nga lahat ng matapang. Sabi mo, huwa! Sumigaw lahat ng matapang. Amen. So nakita ko po dito, napakalaking factor sa buhay natin as a disciple, as a human being na ikaw ay matapang. Naalala ko lagi pong binabanggit sa amin yan ni Pastor Jam. Sabi sa amin ni Pastor Jam, mga son, lalo na sa mga boys, amen? Walang kwenta ang skills, walang kwenta po ang abilidad, walang kwenta ang talino. Amen? Walang kwenta ang kagwapuhan. Tingnan mo ay katabi mo, gwapo ba yan? Maganda ba yung katabi mo? Sang-ayon ka ba? Amen? Walang kwenta ang kagwapuhan, walang kwenta ang knowledge kung wala kang courage. Amen? Marami sa atin dito nagtagumpay sa buhay na ang baon lang nila tapang. Amen? Meron sa atin dito, nagka-girlfriend, ang baon lang niya, tapang. Amen? Meron sa atin dito, nakapag-conquer sa buhay niya, hindi dahil magaling siya, hindi dahil skillful siya. Nakapag-conquer siya sa buhay niya kasi meron siyang tinatawag na courage, meron siyang bravery. Marami po tayong makikita sa Bible, na kwento, ng tagumpay. Marami kang makikita sa Bible talaga, na kwento na meron talagang dehado, mismatch, yung laban, talagang lugi. Pero nagtagumpay. Mga kwento na yan, sila King David. Ang daming kwento sa Bible na makikita natin, pero naka-receive sila ng victory. Naka-experience sila ng victory. Alam niyo kung bakit? Kasi meron silang tapang. Alam niyo po yung courage natin na yan ang mag-aalis sa atin, mag-aahon at magbabangon sa atin muli. Amen? At nakikita ko po yung tapang na to, nagmumula to sa pananampalataya natin sa Panginoon. Amen? Pag ang isang tao po, kilala niya ang Diyos, kilala mo yung pinaglilingkuran mo, matapang ka. Amen. Nandiyan ka ba? Tingnan mo ay katabi mo, tanong mo sa kanya, matapang ka ba? So kanina po nakita natin dito, yung mga nag-testimony, yung ating mga panelists dito. In-interview po siya ni Alden, ang ating interviewer. Grabe, isang karangalan na ma-interview ka ng isang artista. By the way, ako nga po pala si Kuya Byron, di ba pala napagpakilala? I'm one of the primary 12 ni Pastor Jam. Pwede niyo akong tawagin Ninong Bay. O Ninong, anything, Kuya Bay, Ninong Bay. So nakita ko po dito, once na isang tao
nakapag-start siya no, ng relationship sa Panginoon, diyan nagsisimula yung buhay niya na matagumpay. Amen, nandyan ka ba? Pag ang isang tao meron kang tunay, buhay, na relasyon talaga sa Diyos, ibig sabihin no, may pananampalataya ka, tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, meron talagang buhay, no, makikita mo talaga sa buhay mo, magmanifest talaga yung tagumpay. So nakita natin kanina dito, yung testimony nila, no, nakita natin dito kung paano sila naging miserable, ang pangit ng kwento, yung kwento talaga ng buhay nila is magulo, no, from darkness, no, pero nakita natin at the end, nagbago, nung tinanggap nila ang Panginoon. Amen, meron dito, sanina, no, si Princess, maaga siya nabuntis, no, 2 years old na yung anak niya ngayon, and alam ko engaged siya, no, praise God, palakpakan natin si Lord, kasi si Lord nag-aayos ng buhay talaga, no, diyan nagsisimula ang tagumpay natin pag may totoo kang relasyon sa Panginoon, no, patungo ito sa buhay na may kaayusan. Kahit gaano man kapangit ang buhay mo, no, pag tinanggap mo si Jesus, no, ang Panginoong Jesus, no, papunta yan sa buhay na mayroong kaayusan, no? At dito ko po nakita, no, kapatid, ano, dito ko nakita na ang buhay natin ay isang laban. Amen, sabihin mo nga, laban. Bawi. No, hindi, laban. Sabihin mo, laban. No? Ang buhay po natin ay isang laban. No, at hindi po ito one-time event lamang, no, na pagka na-receive mo na, natanggap mo na, answered prayer ka na, is nag-i-stop ka na. So marami din po ako nakita because yung pinagpe-pray nila, yung mga bagay na gusto nilang makuha, yung breakthrough na matagal na nilang hinihintay is nakamit na nila, no, napunta sila sa point talaga na hindi na sila nagko-conquer ulit. No? Na-satisfied na. At dito natin makikita na sinabi ng Timothy 4 verse 7, no, si Paul po nagsasalita dito, I have fought the good fight of faith. Sabi niya dito, no? I have finished the race, I have kept the faith. No? I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. So ang buhay po talaga natin, lumalaban talaga tayo. We always conquer sa mga bagay na hinahain talaga sa atin ng Panginoon, sa mga bagay na wala ka pa na gusto mong magkaroon. Pero ang problema dito, once na minsan makatikim ka na ng tagumpay, amen, sino ka dito nakatikim ka na ng tagumpay, no, yung panalangin mo, nasagot na, no, yung matagal mong hinihintay, nangyari na, minsan na nangyayari po sa atin, ay nag-i-stop tayo. Nasa-satisfied tayo, okay ka na. No? Dapat makita natin dito, sabi ni Pablo, no, alam ko po sinabi ni Pablo to, no, ito yung mga last word niya, no, bago siya talaga mamatay, no, sa mission ng buhay niya, bago siya pugutan ng ulo, dahil sa paglilingkod niya sa Lord, sabi niya, I have fought the good fight, I have finished the race. So ibig sabihin, hanggang sa huling hininga niya, lumalaban si Pablo. May nilalaban siya. May something siya talaga na pinupush. Amen? Makikita natin dito, no, na ang buhay ay labanan. No? Ikaw, ano yung nilalaban mo? Sabi mo sa tabi mo, ano ang inilalaban mo? No, marahil yung iba sa atin dito, ang nilalaban mo, no, o marahil yung iba sa atin dito, your answered prayer ka na, no, natupad na, yung matagal mo nang pinapangarap, no, siguro iba sa atin dito nakapag-asawa na. Amen, sino dito nakapag-asawa ka na? No, shout out sa mga kinakasal ngayong June, no, ngayong May. Amen. Congratulations po sa ating mga kinakasal, sa ating mga ino-honor si Lord, no, sa marriage, ano, lalo na ngayon. Pumapasok sa atin yung bill ng divorce, ano? Pag-pray natin talaga yan kasi di tayo kinrate para diyan, no? Tayo na lang yung sa Asia, buong Asia, no, ang hindi nag-aano niyan, hindi tumatanggap niyan. Hindi natin inaalaw yan, ano? So sino ikaw dito? Ang goal mo lang makapag-asawa. No, okay na pag nakapag-asawa na ako, no? Napakasalan ko na yung dream boy ko, dream girl ko, okay na ako. Satisfied na ako doon. No? Sino naman ikaw dito, okay ka na kasi may business ka na ngayon? Maybe okay ka na kasi may business ka na ngayon, kumikita ka na, no? Nakakain na kayo ng 4 na beses sa isang araw. Dati 2 lang, isang kahig, kalahating tuka ka lang dati. Pero ngayon, nakapag-business ka na, natanggap mo na yung matagal mo nang hinihiling sa Panginoon. Amen, okay na ako. Kahit paano naman, every week may bago na akong sapatos. No? Sino ikaw dito, ganun ka? May ganun ba dito? Buti na lang absent. No? Parang satisfied ka na, okay ka na. Iba naman sa atin dito, ang goal mo lang talaga, o answered prayer mo ngayon is na-graduate ka. Amen. Congratulations po sa lahat na na-graduate, lalo na sa mga taga Glory City Church. Palakpakan po natin sila. No? E salamat po sa buhay din ng mga kabataan o yung mga nanays, mga ate, kuya dito na isinantabi
No, kasi nakita ko po na madalas kino-congratulate natin yung mga nakagraduate, kino-congratulate natin yung talagang nakatapos ng pag-aaral, may diploma. Pero sa likod nun, may mga taong nagsakripisyo. Meron dito talaga, inuna yung pag-aaral ng kapatid, no? Inuna yung pag-aaral ng anak, sinantabi muna yung kanila. Kung gusto rin po namin kayo i-congratulate. Amen? Kasi yung sacrifices nyo po, di nawawala ng kabuluhan. Amen? Palakpakan din po natin yan, yung mga nagsasacrifice. Saludo po kami sa inyo, ang buong Glorious City Church. No, maybe ang answered prayer mo is nagkaanak ka na. No, so matagal ka siguro hindi nagkakaanak. Ngayon, may anak ka na. No, nakuha mo na yung pinagpe-pray talaga na baby boy, na baby girl. So minsan, okay na ako dito. Satisfied na ako. Lord, ito lang na may hinihiling ko, magkaanak ako. Amen. No, sabi nga ni kay Jan kanina, no, yung family is idea ni Lord. So Lord, okay na ako. Basta bigyan mo lang ako ng family. No, iba naman sa atin dito, ang answered prayer mo is pumogi ka na. Yung mga katabi mo, gumanda na. Kuminis ka na. Yung mga katabi mo ngayon, gumanda na ba? Pumogi na ba? So minsan yan ang ano mo yan yung goal mo Yan yung answered prayer mo no? Magandang lalaki ka na ngayon, talagang tisoy ka na. Grabe, no? Hindi ka na glow in the dark, di ba? Amen? No? Talagang tingnan mo yung katabi mo, fresh na fresh. No? Talagang pag tinignan mo yung mukha, maaliwalas na maaliwalas, angelic face, grabe, no? Pumogi na, Lord, basta pumogi lang ako, di ba? No, okay na. No, iba naman sa atin dito, no, okay na pumasok na yung Dallas Mavericks, no, sa finals. Okay na ako doon. Di ba? Pasok na yung team ko, Boston, no? Pasok na yung hindi nakapasok si LeBron tsaka si Curry. Okay na yun, masaya na ako doon. Di ba? Meron bang ganun dito? Peace on earth, di ba? Sabi nga nila. So nakita natin dito, may mga goal talaga tayo, no? Sometimes, no, when we win, no, yung prayer natin nasagot na, nagsisettle na tayo. Tumitigil na tayong lumaban para sa isang bagay, natatakot na tayo na mag-risk ulit, no? Kasi minsan po, yung risk, no, na hinihingi sa atin ng next level mo is yung current level mo. No, marami sa atin dito huminto ka ng mangarap. Marami sa atin dito huminto ka na makita na magkakaroon ka ng maayos na pamilya. Talagang makakatakas ka talaga sa sirkumstansya, sa sistema ng mundo na to. No, na pangit, no, na yung bisyo talaga is tinanggap mo na ito siguro kasama ko na to hanggang mamatay ako. Naalala ko po no, one time, no, nasa Nueva Ecija pa po ako noon. Inaapoy ako ng lagnat, nanginginig ako, tinatrangkaso ako. Sobrang sama ng pakiramdam ko, bumangon ako. Kasi talagang hilong-hilo po ako para ako masusuka. Sumandal po ako sa bintana ng bahay namin, sa kwarto po. Hindi nakita ko doon yung kahan ng sigarilyo, tapos yung lighter nasa loob. Kinuha ko yun, nagsindi ako. And then habang humihitit ako ng sigarilyo, tinignan ko yung sigarilyo, kinausap ko yung sigarilyo. Sabi ko sa kanya, mukhang hanggang kamatayan, kasama kita. No? Para siguro pag namatay na lang ako, yun na lang makakapaghiwalay sa atin. So nakita mo yun, may mga laban din tayo sa buhay na dahil nag-fail, dahil hindi nangyari o dahil hindi natupad, no, kinalimutan na nating ilaban ulit. Hinayaan na lang natin. Komportable na lang tayo sa sitwasyon, no? Okay na ako dito, hindi na ako lalaban, no? Hindi na ako magtatangka ulit. Hindi ko na ulit ipupush, hindi ko na ulit ipe-pursue. Andyan ka ba? Kasi nga, nagsisettle na tayo At yun yung kalaban ng breakthroughs natin. Yun yung kalaban ng mga bagay na magaganda na dapat meron ka. Once na ikaw nagsettle ka, pumayag ka na okay na yung bagay na yun. No? Kasi madali yun Mas madaling magsettle kaysa lumaban. Amen? Andyan ka ba? Mas madali po na tanggapin na lang, no? Kaysa sumubok ulit. No? Mas madali na bitawan na lang, no? Kaysa ipaglaban mo talaga. Marami sa atin nangyayari yung ganyan. Maybe ikaw lang nakakakita, nakakaalam ng kwento na yan. No, takot tayong mag-go beyond. Sometimes ang sacrifice natin ay yung current level natin. No, like Abraham, no? Sabi ni Lord sa kanya, I will make you a nation, a great nation. Pero ang kailangan nun i-sacrifice yung Isaac niya. Andyan ka ba? So minsan may kailangan i-sacrifice at doon tayo takot. May kailangan talaga tayo na ialay talaga. No? Kaya minsan hindi na natin marating. Pero minsan sinusubok lang po tayo ng Panginoon doon. No? Hinahayaan lang ni Lord talaga na ikaw mag-decide, no, na yung courage mo talaga ma-build, yung character natin ma-build. No? At alam natin yan, si Abraham, the rest is history. No? Naging ama siya ng maraming bansa. Bakit? Hindi siya natakot.
Hindi siya nagsettle. Pwede naman niya sabihin, okay na ako. Hindi ko na kailangan magkaroon ng maging ama ng maraming bansa. May Isaac na ako, Lord. Okay na ako dito. Settle na ako dito. Nakagraduate na ako, Lord. No? May pamilya na ako. Di ba? Meron na akong 5 disciple, Lord. Okay na to. Build na yung 12 ko, Lord. Okay na ako dito. No, ayoko na mag-go beyond. Kasi yung next level natin, nag-require talaga ng sacrifice. Nag-require talaga yan ng aalis ka talaga sa comfort zone mo. Amen. Nandyan ka ba? So makikita natin, ito yung buhay natin. Ang buhay talaga natin is lumalaban tayo. Amen. Sino ikaw dito may pinaglalaban ka? At alam mo tama yung pinaglalaban mo na yon. Amen. So maybe ikaw na-invite ka dito bago ka lang, no? Maybe first time mo ngayon dito, first timer ka. Yung iba sa atin dito pumunta dito, wala nang pangarap. Pumunta sa atin yung iba dito kasi sige, go with the flow na lang ako. Sama na lang ako kasi wala din naman eh. Ganoon lang din naman yung buhay ko. Subukan ko nga, baka sakali. No? Alam niyo minsan yung last option mo, no? Yan yung magbibigay sa iyo ng tagumpay. Amen. Minsan yung sa kawalan, no? Yung said na said ka na, nasa rock bottom ka ng buhay mo, diyan ka kinakatagpo ng Panginoon. Naalala ko si David, no? Na-reveal sa kanya na si Lord ang kanyang rock, si Lord ang kanyang refuge, si Lord ang kanyang strength, nung nasa rock bottom siya ng buhay niya. No? Ngayon, araw na to, no? Maybe iba sa atin dito, nasa rock bottom ka ng buhay mo. Sumadsad ka talaga ngayon. May matinding failure, no? Because of bad decision. No? Sumubok ka. Diba kaso nag-fail? No? Tinry mo, kaso di gumana, hindi umandar. No? Meron kang isang pagkakamali na nag-cause, no? Sa bagay na pinakamamahal mo na nawala, para mawala. May mga ganyan sa buhay natin. Isang bad decision, naruruwin ang life natin. Isang wrong decision, naruruwin yung matagal natin pangarap. At ngayong araw na to, no, gusto ko makita natin, aalis ka ngayon sa comfort zone mo. Kung ang comfort zone mo lungkot, kung ang comfort zone mo ngayon okay ka na, settled ka na, ngayon po magko-conquer ka. Amen. You are destined for bravery. Matapang ka. Ilabas mo ulit yung tapang mo. Amen? Nakikita po natin sa Bible, si Lord talaga pag gumamit siya ng tao, ng man of God, usually talaga, ang ginagamit niya is mga men. No? Mga lalaki talaga sa pananampalataya. No? Like Abraham, Noah, name it, mga man of God talaga, great man of God, Joshua, Moses. No, right now, ang devotion natin na kay Moses tayo. Amen. Nakita niyo yon kahit gano'n katagal nagtago si Moses, no? Andun pa rin si Lord, pinili pa rin siya, nagtiwala pa rin ng Diyos sa kanya. Amen. No? Nakita natin dito sila Elijah, no, sila Samson, sila King David, no, sino pa? No, sila Nehemiah, sila Jonas, gabi, great man of God. Ito'y ginamit ng Panginoon to deliver the Israel. Pero ito merong isang kwento, no, na very unique yung kwento na to na hindi kadalasan nangyayari. No, na ang gagamitin ng Panginoon to deliver Israel, no, para makawala ang Israel sa comfort zone nila, para yung Israel makawala doon sa lugar kung saan sila takot. No, makapag next level sila, no, makapagpunta sila, makapag-conquer talaga sila is babae. And this is the story of Queen Esther. Amen. Shout out sa mga queen ng ating tahanan, no? Kung kasama mo ngayon yung queen mo, pwede mo bang tingnan? Sabihin mo sa kanya, you're the queen of my heart. Yan. No? Dito kasama ko yung aking queen, no? My queen, sabihin mo sa kanya, my queen. No, my pleasure, di ba? My precious, di ba? Parang si ano na yun, ano? Parang iba na yun, si Gollum na yun, ano? My precious, di ba? It's my pleasure to be on your side. Sabihin mo sa akin, napakaganda nito, my queen. Shout out sa ating mga nanay. Yan, no? Sa ating mga ate, sa ating mga misis, no? Ito po nakita ko dito, no? Si Queen Esther, ang kwento nito, si Queen Esther po is, naging queen siya, no? Sa nakakatawang paraan. No? Ibig sabihin nun, yung asawa, no, ng hari ng Persia, hari po ng Persia, yung pinakamakapangyarihan ng time na to. Si King Xerxes. Siya po ang pinaka-powerful, siya po ang pinakamatinding king. So lahat sakop niya talaga. And then yung king na to may asawa siya, si Queen Vashti. Kaso si Queen Vashti hindi niya matame. Masakit sa ulo, ayaw sumunod, ayaw magpa-under sa kanya. Pag pinatawag niya, hindi pupunta. No, pagka ipagyayabang niya, ayaw pumunta. So ginawa niya, sabi niya, total, di mo naman ako ino-honor, tsupi ka na. No?
And then ngayon sabi sa kanya ng kanyang mga advisor, maghanap ka talaga ng queen, no, na ni-respect ka, i-honor ka. And then dito na po, no, natagpuan niya si Queen Esther. Amen? At yung kwento po ni Queen Esther, kung paano niya po nilabas yung mga Israelite, no, sa nanganganib, no, na pagkaubos, kasi papapatay ang mga Israelites. Dilipulin talaga silang lahat sa Persia. No? Sabi dito, wawakasan na natin, tatanggalin na natin ang lahi talaga ng mga Jew. No? So nangyari po yan nung one time, no, si Esther po kasi, nung na-appoint siya bilang queen, pinili siya bilang reyna, meron po siyang nag-aalaga sa kanya, at ang nag-aalaga niya sa kanya na yon ay si Mordecai. So si Mordecai po as isang honorable person, yan po ang nag-alaga sa kanya, nagturo sa kanya, nag-disciple sa kanya, nag-alaga talaga sa kanya hanggang lumaki siya, hanggang maging Queen Esther na siya. And then one time, yung kwento na to is parang kay Shadrach, Meshach, and Abednego. No? Si Mordecai, no, ayaw niyang yumukod, no, sa kanang kamay ng hari. No, si Haman. No? Gahaman, no, parang Gahaman, si Haman. No? So ayaw niyang lumuhod kay Haman kasi sabi niya, I'm a Jew. No? At ang niluluhuran ko lang si Yahweh, ang niluluhuran ko lang Diyos. Nagalit si Haman ngayon. No? At dumating sa point na sobrang galit niya kay Mordecai, ginawa niya, kinuwento niya sa hari. Sabi niya, alam niyo po ba, mahal na hari, meron dito sa atin di lumuluhod. At meron dito kalaban ng lahi natin. Yun yung mga Jew. Mga dayo lang dito yan. No? Dayo lang yan, bugbugin na yan. No? Sinigaw dito pag may dayo, binubugbog nyo. No? Parang pag nagbabasketball, alala ko pag dayo ka. No? Dayo lang yan, kailangan yan puksain na. Hindi yan lumuluhod, di tayo nire-respeto niyan. Hindi nag-o-honor sa atin yan. Kinuwento niya ngayon si Mordecai at nagalit ang hari. Sabi ng hari, sige Haman, kung ano yung alam mo na nakakabuti, o kung ano yung pwede mong gawin sa kanila, gawin mo. Ito yung singsing ko, hinubad ng hari yung singsing. Pag may tatak, no, ng singsing ng hari yung isang sulat, ibig sabihin nun, walang makakabali nun pag pinag-utos. Ngayon, ang utos doon, patayin lahat ng Jew. Patayin lahat ng mga tao, no, na naniniwala kay Yahweh. So si Mordecai nung time na yon, nabalitaan niya yon. And talagang sobra na burden siya, no? Talagang nag-ayuno si Mordecai. And meron na lang silang isang pag-asa, no? Si Queen Esther. Amen. Si Queen Esther, kaso si Queen Esther, no, komportable na yung buhay nito, queen na to eh. No? Queen na to. Ibig sabihin noon, kahit anong mangyari, hindi to sakop, no, nung batas na pinatupad na patayin lahat ng Jews, kahit Jews. No? Kahit Jew si Queen Esther. And then sabi sa kanya ni Mordecai, Esther, no? Ikaw na lang ang pag-asa ng lahi natin. Ang gawin mo, pumunta ka sa hari, sabihin mo kung ano yung pinaplano ni Haman. Ang problema, ganito po, nung times po sa Persia, bawal ka pumunta sa palasyo o bawal mong puntahan ng hari na hindi ka niya pinatawag. Papatayin ka niya. Lalo na hindi nasayahan sa iyo yung hari. No, kunyari, may mamarites ako sa hari na hindi nasayahan sa iyo yung hari, yari, pugot ulo ka. Ganun po dati. Hindi ka pwede basta-basta na pumunta. O, pupuntahan ko yung hari, pupuntahan ko yung presidente. No, kakausapin ko, may kikwento lang ako. May bibilin lang ako sa kanya. Hindi po pwedeng ganun. Kailangan, bago ka makaharap sa hari, kahit reyna ka, kahit sino ka, merong salita niya na pinatawag ka. Sabi po ni Esther, mapanganib yung gagawin natin. No? Pwede akong mamatay, sabi ni Queen Esther. Kasi hindi naman ako pinapatawag ng hari. At bago magpatawag ang hari, talagang sobrang importante lang. Pero ito po yung nakita ko sa buhay ni Queen Esther. No? Meron siyang choice. Dalawa yung choice niya. To stay comfortable and safe. Or risk her life, no, to beg King Xerxes. Pwede naman na si Queen Esther, okay na ako. No? Safe na ako eh. Di ba ba't iisipin ko pa kayo? Di ba? Di ba komportable na ako dito? No? Pero ngayon ang usapan dito is hindi lang siya. Ang usapan dito is yung generation. Yung usapan dito yung ibang tao. No? Minsan ang risk ng buhay natin is sa sarili mo lang pangarap, sa sarili mo lang. Pero ngayon ang risk na ginagawa natin is para na yan sa mga next generation. Amen? Minsan ang laban mo sa buhay hindi na para sa sarili mo. Kaya ka lumalaban, kaya ka nagbabago kasi para sa mga anak mo. Amen. Nandiyan ka ba? Palakpakan mo si Lord. Minsan yan na yung laban natin eh.
Bakit gusto mo magbago, gusto mo mag-ayos ng buhay? Bakit kahit gaano kapangit, yung nangyari sa'yo, decision mo, no, yung mga regrets mo sa buhay, gusto mo pa rin ayusin, hindi na para sa sarili mo lang eh. Mas naliman natin ngayon. No? Para yan sa magiging anak ko, para yan sa anak ko, para yan kay Chase. Diba para yan kay Miracle? Yung laban natin dito sa Glorious City, ba't tayo nagpapadisciple, ba't ka nagbabago? Bakit kahit mahirap, pinipili mo pa rin magtiis, no? Pinipili mo pa rin mag-discipline, pinipili mo pa rin mag-sacrifice, pinipili mo pa rin mag-ayos. Andaling manggulo ng buhay. Amen? Sabi ko nga sa mga disciple ko, alam nyo, mas madaling sirain ang buhay kaysa ayusin. Andyan ka ba? Mas madali na ibigay sa demonyo ang buhay mo kaysa umalis, no? Sa demonyo. Yun ang realidad. No? Para saan ka bumabangon? Ano ang nilalaban mo? Ito kay Queen Esther, ang laban niya dito hindi na para sa sarili niya. Ang laban niya dito is para sa mga tao na. Sa next generation, sa lahi namin. No? Minsan kasi kaya hindi na tayo lumalaban kasi satisfied ka na. Kasi hindi mo nakikita yung next generation. Okay na ako sa business ko. No? Kaso yung business mo na yan, magkakapag-create ba yan ng generational wealth? Na kahit yung kaapu-apuhan mo makikinabang? Andyan ka ba? No? Ilaban natin yung future natin para sa mga anak natin. Amen? No. Kaya pwede kang magbago, kaya ka magbabago. Kaya iba sa atin dito, hirap nang magbago kasi para sa sarili na lang. No? Pero hayaan mo na yung motivation mo, gawin mo ngayon para sa magiging anak mo, magiging apo mo. Para sa susunod na generation. No? Na makita mo talaga sila dito sa Glorious City, sa Candaba, malaya sila nakakapaglakad. Safe sila, nakakapaglaro sila, nakakapag-worship sila, malayo sa drugs, malayo sa impluensya ng mundo. Kasi bakit? Merong nag-create nun. Merong nakipaglaban doon. Nilaban ng tatay ko to. Diba? Nilaban ni Pastor Jam, ni Pastora Anto. Yung kaayusan natin, mahirap. Punong-puno ng sakripisyo, punong-puno ng pagluha, pagtangis, pero nilalaban natin. Amen for the next generation. Amen, sino ikaw dito, ang laban mo hindi na para sa sarili mo. Lord, magbabago ako kasi meron akong anak na nakatingin sa akin. At yung makikita nila, yun yung gagayahin nila. Alam mo, pag nakita ng anak mo na ikaw Kristiyano ka, na mababaw, ikaw Kristiyano ka na okay lang, na umiinom, Kristiyano ka na okay lang, na nagmumura, gagayahin ng anak mo yan. Ikaw, no? Ikaw ang ehemplo ng anak mo. Sa ayod sa gusto mo, ikaw ang titingnan yan, ikaw ang susundan yan. No? Kaya ngayon pa lang mag-ayos ka ng buhay. Hindi para sa'yo, para sa anak mo, laliman mo. Si Queen Esther, satisfied na to, okay na to. Nasa kaharian na ako, bakit ako aalis, bakit ba ako bababa, bakit ko pa i-reach yung sarili ko? Okay na ako eh. No? Queen Esther, no? Living a comfortable life, no? But choose herself in an uncomfortable position to save her people. To make the long story short, sabi ni Queen Esther dito, no, 3 acts of bravery we can learn in the life of Esther, of Queen Esther. 3 bagay po na katapangan na makikita natin sa life of Queen Esther. Unang-una po dito, don't afraid to take risks. Huwag kang matakot na mag-risk ulit. Amen. Huwag kang matakot sumubok. No? Huwag tayong matakot na magsimula ulit. Huwag kang matakot na sumablay. No, huwag kang matakot na baka hindi gagana yan. Paano kung gumana? Paano kung umandar? Amen? Paano kung manalo ka? Paano kung pwede pala? Di ba? Paano kung gusto ka rin pala niya? Kaso di ka lang nagtatapat. No? Ang problema, no? Dahil minsan naduduwag tayo, yung mga bagay na para sa'yo, nakikita na lang natin sa ibang tao. Hindi lang to sa love life. No? Pwede rin natin isali ang love life. No? Na yung pangarap mong buhay, pangarap mong relationship, o yung babae na pinagpe-pray mo, yung lalaki na pinagpe-pray mo, no? Na-conquer na ng iba kasi natakot ka, naduwag ka, no? Nadokong ka. Sino ito mga dokong? Wala naman dokong dito. Alam niyo dokong? No, mga duwag. Walang duwag dito. Amen? No, yung business na matagal mo nang iniisip, ini-imagine, natakot ka lang simulan. Ngayon nakita mo yung mayaman ng iba doon. Makapat makita po natin dito, huwag kang matakot mag-risk. Alam mo, sabi po ni Queen Esther dito, Esther 4 verse 16, and then though it against the law,
I will go in to see the king. Sabi po dito, I will go in to see the king. If I must die, I must die. Sabi ni Queen Esther. Sabi ni Queen Esther dito, kung mamamatay ako, mamamatay ako. Diba? No, ano mo, naalala ko lagi sabi sa amin ni Pastor Jam, diba, kung mamamatay ka rin naman, gawin mo na yung pinakamataas. Gawin mo na yung pinakamatindi. Diba? Kung magtatapat ka rin naman, doon na sa pinakagusto mo. Kahit ma-reject ka, at least you do your best. Amen. No? Kung susubok ka rin naman, subukan mo na yung pinakamatayog, pinakamataas. Ako naalala ko po, nung nangarap ako makapag-aral ulit, lahat ng school sa Baliwag, no, ininrelan ko. BSU, no, Microlink, lahat, name it. No? Inaplayan ko po lahat ng mga scholar. 4 na scholar inaplayan ko. No? At good news, kahit isa wala pong natanggap. Kahit isa walang tumanggap sa akin. And then sabi ko, last na to, no? Huling bala ko na to, huling pamato ko na to, huling tira ko na to. Alam niyo po ginawa ko, pumunta ako ng BU, nag-enroll ako. Yun na yung pinakamataas eh. No? Sabi ko, ganun din naman eh. Di ba? Kung di ako makakapag-aral, okay lang. At least, sinubukan ko lahat. Kahit yung pinakamahirap. Di ba? Kung mamamatay ka lang din naman, di ba? Mamatay ka ng dumidigma. Amen? Kung magpe-fail ka rin naman, mamatay ka talaga na sumusubok ka. No? Kaysa mamatay ka na hindi sumubok. No? Mas mahirap po yung pain of regrets. No? Mumultuhin ka sa buhay mo niya na dapat pala sinubukan ko, dapat pala nagtapat ako, dapat pala tinry ko. No? Yan yung pinakamahirap na mararating mo. Puro ka regrets. At alam niyo po, no, the rest is history. Ngayon po, graduate ako 2018, graduate po ako BSBA sa Baliwag University. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Huling bala na. Mamatay na rin naman ako eh. Total, wala akong pang-enroll. Diba? Titinda lang ako ng mani. No, ang kita ko lang doon, 75 per day. No? Walang kakayahan. No? Pero Lord, susubukan ko. No? Kasi kilala ko si Lord. Kasama ko ang Panginoon. Kaya ako tumapang kasi alam ko, binabackupan ako ng Diyos, pumunta ako doon. No? At ngayon po, graduate na ako ng 4 years. Minsan, takot ka lang sumubok eh. Paano kung gumana? Paano kung umandar? No? Paano kung magbago? Paano kung pinatawad ka na rin pala? Paano kung hinihintay ka na lang pala ng magulang mo, hinihintay ka na lang pala ng kamag-anak mo na kausapin siya? Pero dahil sa mga excuses natin, dahil natakot ka lang, kapatid. No? Dahil na-imagine mo lang na baka hindi gumana, hindi mo na sinubukan. Mas okay na sumablay ka kasi sinubukan mo. Kaya sa sumablay ka kasi di mo sinubukan. Andyan ka ba? No? Ito po yung buhay natin. Lumalaban talaga tayo dito. Siguro iba sa atin dito, maybe, ang dami mo na na-conquer. Pero meron palaging next level. Hindi matatapos yan. Amen? Dati akala ko magdi-disciple lang ako dito. No? Ang i-conquer lang natin, ang iwiwin lang natin ng souls, yung mga dito sa Pampanga, sa Baliwag, pinakamalayo na Baliwag. Pero ngayon may mga missions. Pupunta ka ng Mindanao. No, iba sa atin dito, susugo ka sa North Korea. Amen. Sa India, mekos-mekos na insan, no? Susugo ka na doon, no? Bali mo, doon ka makapagtayo ng business, di ba? No, makapagbiryani ka doon. Hindi natin alam. So, ang daming papagawa sa atin ng Panginoon, kaya huwag kang mag-settle. Sabihin mo sa katabi mo, do not settle. Huwag kang mag-settle, kapatid. No, iba sa atin dito, sinubukan mo nang kumawala sa pangit na sistema. Sinubukan mong kumawala sa bisyo. Sinubukan mong kumawala sa mga bagay na nagkukulong sa'yo. Ang dami mo nang ginawa, natry ko na yan. Nag-encounter na ako, Kuya Bay. Umiyak na ako, lumuhod na ako. Diba, tumumba akong bakla, pagtayo ko, bakla pa rin ako. No? Minsan kasi nadadala lang tayo ng emotions. So, minsan kasi yung mga pangyayari sa buhay natin na yan, minsan ang disciple, ang hirap sa disciple pagkadala na. No? Kaya dapat ang prayer ko, wag kang humantong, no, na madala ka na sumubok. Na madala ka na umalis sa comfort zone mo. Na madala ka, no, na wag sumubok, wag mag-try ulit. No, yun po ang prayer ko sa bawat disciple ngayon dito, no, na makita natin na merong nagbayad ng kalayaan na matagal mo nang pinapangarap. Amen. Bayad sa krus ng Kalbaryo, ang dugo ng Panginoong Hesus ang nagbayad. No?
Yung kalayaan na matagal mo nang gusto, bayad yan sa cross. Yung maayos na pamilya na matagal mo nang hinihiling, bayad yan sa cross. Yung business, no, yung breakthrough financially, makaalis ka sa poverty, bayad na yan sa cross. Bayad na yan ng dugo ng Panginoong Jesus. Amen, nandyan ka ba? Bayad na yan, kapatid. Matagal nang bayad, kaya pwede mo nang simulan. No, ang problema sa atin dito, nakakulong na tayo sa kaisipan. Nagagana kaya? Kapatid, gagana. No, mananalo pa kaya? Mananalo ka pa ulit. No? Nasubukan ko na, hindi umubra. Subukan mo ulit. Diba? Mag-try ka ulit. Mag-try ka ulit na ayusin yung pamilya mo. Mag-try ka ulit na mag-start ng business. Mag-try ka ulit no, na mangarap makapag-aral. Mangarap ka ulit, kapatid, no, na makaalis sa sitwasyon mo ngayon. No? Ano may sitwasyon mo, nabaon ka man sa bisyo, nabaon ka man ngayon sa sistema na pangit. Magulo man yung isip mo, you are depressed, stress ka, wala kang peace of mind, sumubo ka ulit. Amen? Huwag mong hayaang kainin ka niyan. No? Bayad yan. Hindi mo kailangan danasin yan. Bayad yan ng Panginoon. Ang problema, di mo alam. Pero alam mo, mapalad ka ngayong araw na to kasi umattend ka. Amen? Mapalad ka ngayong araw kasi na-invite ka. Amen? Kasi ngayon, alam mo na, Lord, pwede pala ako magsimula ulit. Kasi bayad to ng yung banal na dugo. Pwede pala ako ulit mangarap na makagraduate kahit wala kaming pera. Pwede pala akong mangarap na magkaroon kami talaga ng buhay na malaya sa utang kasi bayad yan ng dugo ng Panginoong Jesus. Pwede pala akong mangarap na magkakaroon ako ng maayos na pamilya kahit broken family kami. Mga nag-testimony dito, no? Broken family. Pero ngayon may maayos na pamilya. No? Yan yung isa sa mga revelation sa akin ng Panginoon. Kaya ang unang pangalan ng anak ko is Miracle kasi diyan ko nakita yung miracle of family. Ayoko na magpamilya dati kasi ang tingin ko sa family, yan yung makakasakit sa'yo. Problema lang ang dulot niyan pag nag-asawa ka. Mag-aaway, maghihiwalay lang kayo. Napunta ako doon, nagka-trauma. Major trauma ko yun. No? Pero inayos ako ng Panginoon. Unti-unti tinama ng Lord yung isip ko. Kapatid, ngayong araw na to, itama natin ulit yung isip natin. Bayad yan. No? Yung pagbabago na gusto mong mangyari sa buhay mo, bayad yan. Yung breakthrough sa matagal mo hinihintay, bayad yan. Amen? Ang kailangan mo lang tapangan. Maging matapang ka ulit. Lakasan mo yung loob mo. No? Maybe you're not the best. Hindi ka ang pinaka-the best. Hindi ka skillful. Amen? Hindi ako matalino. No? Hindi kami mayaman. No? Pero may tapang ako. Amen? Lahat ng matatapang, malayo ang mararating yan. Amen? Sumigaw lahat ng matatapang. Amen? Malayo ang mararating yan. Palakpakan po natin ng Panginoon. Pangalawa po, nakita ko po sa buhay ni Queen Esther, no? Always obey and honor your Mordecai. Your Mordecai is your cell leader. Your Mordecai, yan yung nag-invite sa'yo. Sabi po ng Esther 2 verse 20, hanggang sa panahong iyon, hindi pa rin ipinapaalam ni Esther ang lahi o bansang pinagmulan niya. Tulad ng bilin ni Mordecai, sinunod niya ang mga utos ni Mordecai simula pa ng kanyang pagkabata. Na-develop ang Queen Esther. Yung Esther dati, no, na Esther lang, na ngayon ay Queen Esther na, no, na asawa na ng pinakamakapangyarihan sa buong mundo at actually buong mundo. No? Is dati lang pong Esther. Paano siyang na-develop to become a Queen Esther? Kasi meron siyang leader. Merong nag-guide sa kanya at meron siyang sinusundan. No, ito po ang nakita ko, no, we can never outgrow our leaders. You can never outgrow your leaders. Maybe one day, mas dadami pera mo sa leader mo. Mas magiging mapera ka sa leader mo, mas yayaman ka. No? Maybe mauna kang magkakakotse sa leader mo, una kang makakapag-establish ng business. Maybe, no, magiging mas magaling ka sa leader mo, pero never mong ma-outgrow yung leader mo. Amen. Always honor your Mordecai. No, hindi mo ma-outgrow, no, yung sacrifice ng leader mo. No? Kaya merong Queen Esther kasi merong Mordecai na nagpatag ng daan. Minsan nakakalungkot pagka okay na tayo, maayos ka na, no? Minsan nakikita natin na para bang hindi na natin kailangan yung Mordecai natin. Di okay na ako. Di ba? Nagawa ko naman, nakaya ko naman eh.
Pero gusto ko pong makita natin dito, no, always honor your Mordecai. No? Mahalin mo yung tao na unang nagsakripisyo. Ba't ka nakarating sa sitwasyon na maayos ngayon? Kasi mayroong nagpatag ng daan. May naghukay ng daan para sa iyo, kapatid. Amen. Palakpakan mo yung leader mo ngayon. No? Minsan, nati-take for granted natin yung pagkakataon na magpasalamat sa kanila. No? Minsan nakukorek tayo, nasasaktan tayo sa kanila, na-open tayo sa kanila, pero hindi nung kayang tumbasan yung sacrifice. No, yung pagpapatag ng daan. No, alam mo minsan ba't naunahan mo yung leader mo na mas umasenso? Kasi nag-sacrifice sila. Yung iba diyan, inuna nila yung pag-aayos ng buhay ng iba bago buhay nila. Kaya saludo ako sa mga cell leader dito na nag-i-invite. Sa mga cell leader talaga dito na nilalaban yung mga disciple nila. Na cell leader talaga dito na kahit pagod na, always nagsho-show up. Amen? Sa mga leader dito na kahit minsan di na nila alam ba't nagpapatuloy pa sila pero nakikita mo nandyan pa rin. Amen? Kahit ganong sakit sa buhay ang naranasan, naramdaman. Amen? No? Nakukuha ka pang i-encourage. No, alam mo yung tawag doon, pagmamahal yon. Hindi mo ma-outgrown. No, yung pagmamahal ng cell leader mo. Always honor your leader. Honor mo yung man of God mo. Amen? Hindi porkit naunahan mo na yung leader mo ngayon. Di ba, may million na ako, yung leader ko wala pa. So para bang mas ahead na ako? No. Never kang magiging ahead sa leader mo. Never kang magiging ahead no, sa teacher mo. Never ako magiging ahead kay Pastor Jam, kay Pastoraan. Kahit na maging multi-millionaire ako, billionaire ako, never ako magiging ahead sa kanila. Kasi sila rin naman yung dahilan. Bakit ako nakarating doon? May nagpatag ng daan. May nagsakripisyo. No, kahit nasasaktan, tumutuloy. Amen? Hindi mo ma-outgrow yung leader mo. Kaya honor mo yung man of God mo. Respect mo yung man of God mo. Kung sa tingin mo, wala nang pakinabang sa yung man of God mo, please respect mo man lang. No, kaya ako dyan ako tisod na tisod eh. No, meron akong kakilala, talagang lumalaban sa leader niya. At sabi ko, wag ko lang makikita. Wag lang kami mag-aabot. No, aabutan talaga. No? Kasi hindi nila alam yung sacrifice nun eh. No? Yan yung unang tumanggap sa iyo nung walang-wala ka. Yan yung kasama mo, no? Nung wala ka pang kwenta sa lipunan. Nung lahat ayaw sa iyo. Yung lahat hindi natutuwa sa iyo. Yan yung kasama mo, kakampi mo nung pinagsukluban ka ng langit at lupa. Yan yung kasama mo nung wala pa nagkakagusto sa'yo. Wala ka pang pera, wala ka pang sinabi sa buhay. No? Pero bakit nung nagkaroon ka? Diba? Nagka-business ka, nagka-girlfriend ka na, nagka-asawa ka na. No? Kakalimutan natin yung unang tao talaga na nag-build sa atin, naghubog sa atin. Alam mo si Queen Esther, ito yung nakita ko sa kanya, ino-honor talaga niya yung Mordecai niya. Queen na ako eh. Mordecai, sa totoo lang, mas mataas na ako sa'yo. Di ba? Asawa na ako ng hari. Sabi ng hari nga sa akin, kahit kalahati ng kaharian niya, bibigay niya sa akin eh. Sa mga talang ikaw, Mordecai, nandiyan ka sa palasyo, taga-serve lang kita. Pero never nakita ni Esther yun. Never niyan dishonor si Mordecai. No? Kahit saan man ako makarating, no, kahit anuman taas ng narating ko, titingala pa rin ako. Amen, nandyan ka ba? Sasaludo pa rin ako sa leader ko, mahal ko pa rin yung leader ko. Amen, palakpakan po natin yung mga leader natin. Salamat po sa mga buhay ng mga discipler dito, no, na all throughout the year, mga nasaktan, di ba? Mga talaga nagsakripisyo, may mga pangyayari sa buhay na hindi inaasahan na masakit, pero nandyan pa rin. One call away. Amen? No, always honor your Mordecai. Pangatlong bagay po, sabi dito, alam niyo po ang ginawa ni Queen Esther, no? She bring the battle to the spiritual realm. Bringing the battle to the spiritual realm. Tatlong bagay ito at ito yung pinakahuli, no? Dapat hindi ka lang matapang. Alam mo din kung paano lumaban. Dapat alam mo rin kung saan dadalhin yung laban. Sabi po ng Kawikaan 21:31, ang kabayo'y naihahanda para sa digmaan, ngunit tanging si Yahweh ang nagbibigay ng tagumpay. Amen, palakpakan natin si Lord. Si Lord ang magbibigay sa iyo ng tagumpay. Amen. Maybe iba sa atin dito tumigil ka ng mangarap. No? Iba sa atin dito kulong ka na sa sitwasyon mo, no way out na. Confirm talaga. No? Parang habang buhay ka nandyan. No? Iba sa atin dito tumigil ka na
na mangarap para sa pamilya mo na magkaroon ng maayos na buhay. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo dito, no, the Lord will fight your battle. Amen? Kailangan mo lang gawin is dalhin sa Panginoon yan. Minsan yung laban hindi para sa'yo, para sa Diyos. Amen? Bayad yan, kapatid. No? Bayad yan ng Panginoon. Pwede po ba tayong tumayo lahat? Minsan di mo alam kung paano ka makakaalis sa sitwasyon mo na madilim. Minsan ang comfort zone natin, no? Yung sitwasyon mo na talunan ka. Ano yung minsan ang comfort zone natin lungkot? Alam niyo po ba na isa sa pinakamapanganib na comfort zone is yung comfort zone mo lungkot? Sad boy ka, sad girl ka. No? So ito yung pinakamahirap na puntahan natin. Na okay ka na, satisfied ka na. Na tinanggap mo na yung sitwasyon mo, hindi, siguro mamamatay na lang talaga kaming mahirap. Siguro mamamatay na lang talaga ako na puro sama ng loob sa asawa ko. Mamamatay na lang talaga kami na di man lang namin naranasan kumain ng sabay-sabay. Minsan ang comfort zone natin is tinanggap na natin yung sitwasyon natin. No? Siguro hindi talaga ako para sa business. Nalugi business ko eh. Siguro hindi talaga ako para sa maayos na relationship. Kasi naloko na naman ako. Siguro deserve ko talaga na hindi patawarin. Deserve ko talaga yung sitwasyon na to. Hindi ko alam kung ano po yung battle natin sa buhay na pumunta ka dito. Hindi ko alam kung nasa ang situation ka ngayon. Hindi ko alam kung ano yung bagay na gusto mong abutin. Hindi ko rin alam kung ano yung bagay na matagal mo nang inihinto. Pangarap, maayos na buhay. Lord, nag-disciple na ako dati kaso nawala lahat. Baka hindi ako para sa pagiging cell leader. Lord, ang dami ko na napuntahang relihiyon. Ang dami ko na sinambahan. Ang dami ko ng church na narating. Pero ganito pa rin, wala pa rin pagbabago. Maybe yung araw na to, this is your turning point. Maybe ngayong araw na to, no, sa mga oras na to, may magbabago. Alam niyo yung ginawa po ni Queen Esther na to, no, nilakasan niya yung loob niya. Pumunta siya sa hari. Kinausap niya yung hari. Sabi ni Queen Esther, kung patay, kung mamamatay din naman ako, at least may ginawa ako. Lumapit siya sa hari. At alam mo yung hari na please sa kanya. Alam mo sabi sa kanya, Queen Esther, no? Ililigtas natin, no? Yung mga people mo, yung mga tao, yung lahi mo. At si Mordecai, no, na ipapabitay ni Haman, no? Alam mo sabi ng hari diyan, huwag si Mordecai ang ipabitay mo diyan. Ang ipabitay mo si Haman. Yung ginawa ni Haman, no, nabitayan, no? Siya yung nabiktima. I remember King David, yung espada na tinutok sa kanya ni Goliath, yung espada na dapat papatay ka King David, yun yung espada na pinampugot ni King David kay Goliath. Minsan yung pangit na pangyayari sa buhay mo, yan ang gagamitin ng Diyos para manalo ka. Amen. Yung tinututok sa'yo ng kaaway, no? Tinututok sa'yo ng kaaway, wala na. Hindi ka na magbabago. Hindi na maayos yung pamilya mo. Hindi ka na makakapag-aral. No? Yung sandata na yon, yung weapon na yon, yun yung ipampupugot mo sa demonyo. No, no, one day hahawakan mo yung diploma mo. One day makakasama mo yung pamilya mo dito, nag-worship kayo kay Lord. Amen? Na one day magte-testify ka sa harap na to kagaya nung kanina. Yung mga panel natin dito, nagte-testify sila na dati magulo, dati nasa dilim, dati yung pangit. Dati yung kwento ko, hindi mo magugustuhan, pero yung kwento ko ngayon, ito ang pumatay sa demonyo. Amen? Yung weapon na to, na meant for evil, ginamit ng Lord para maraming buhay ang makalaya. Si Queen Esther, to make the long story short, dahil sa bravery niya, sa courage niya,
Dahil sinubukan niya kahit alam niyang mamamatay siya, kahit alam niya na baka hindi pwedeng mangyari. Yung possibilities talagang 50-50 pero sinubukan niya pa rin. No, and the rest is history. Until now, merong bansang Israel. Until now, meron tayong kilala ng mga Israelita, mga Jew, na preserve sila. Amen. Palakpakan natin si Lord yan. Huwag kang maniwala sa kaaway. Kapatid, kung pumunta ka dito, hopeless ka na, huwag kang maniwala sa kaaway. Pumunta ka dito, wala kang pangarap, huwag kang maniwala sa kaaway na hindi mo kaya. Huwag kang maniwala sa kaaway na hindi na mabubuo. Huwag kang maniwala sa kaaway na pilit sinasaksak sa'yo na hindi ka nagagaling. Na? That you are not enough. Kaya sabi po sa atin ng Panginoon dito, take a leap of faith. Anak, sabi ng Lord sa'yo ngayon. Minsan pa, sumubok ka ulit. Minsan pa, mangarap ka ulit. Minsan pa, itry mo ulit. At yung pagsubok mo na yan, yung pag-try mo na yan, sabi ng Panginoon, I will be with you. Sasamahan kita. At ipapanalo natin yung laban mo. God's will for you ay magkaroon ka ng glorious life with Jesus. Maraming salamat sa iyong panonood dito sa ating YouTube channel. Huwag mong kalimutan mag-subscribe sa Glorious City Church YouTube channel. Have a blessed life, family, finances, and future.